Dol, babae ka naman. Bakit di ka na lang sa fabrication site? Kasi mas magaan naman ata ang trabaho doon kaysa dyan sa construction site. Yan ang tanong sa akin ni Kabakal. Kaya ang sagot ko naman, kung ako ang papipiliin, mas gugustuhin ko pang sa construction site mismo ako magtatrabaho kaysa sa fabrication site. Mind you, nakapagtrabaho na rin ako sa mismong fabrication site kaya may experiences din naman ako doon. Halimbawa na lang, noong baguhang welder pa ako noon sa EEI Corporation, 2 buwan muna ako sa fabrication site nila bago ako nalipat sa construction site doon sa Petron Refinery, Bataan. Then after sa Bataan, nilipat naman ako sa kanilang malaking fabrication site doon sa Bawan, Batangas. Umabot naman ako doon ng mahigit 1 taon. Nung nasa Sungdo Company naman ako, sa fabrication site lang talaga nila ako nakapagtrabaho. Nung napunta naman ako sa Sarawak, Malaysia, 3 buwan muna ako sa fabrication site bago ako napunta sa kanilang construction site. At panghuli ay dito nga sa pinagtatrabahuan ko ngayon dito sa Bulacan. Pero 1 linggo lang ako nakapagtrabaho sa fabrication ng kliyente ng company. Bilang rescue lang sa mga welder nila noon kasi kinulang sila ng mga welder para sa minamadali nilang trabaho. At hindi na nasundan pa dahil mas pinili ko pang dito na talaga ako sa construction site magtrabaho. So ito naman ay sarili kong opinion at experience lang ha. Kasi iba-iba naman ang ating mga pananaw ayon sa ating mga experience sa construction site at sa fabrication site. Pero bago ako magbigay ng sagot doon sa tanong, pag-usapan muna natin ang ups and down ng construction site at fabrication site. Pag sinabing construction site, madalas open area yan. Lalo na kung ito ay bagong itatayo pa lang or bagong gagawin pa lang ng company. Kaya kung tag-araw, talaga namang babad ka sa init ng araw habang nagtatrabaho na. Kahit pa sabihing maglagay tayo ng temporary shelter or pangharang sa araw, ay ramdam mo pa rin ang init. At kapag naulan naman ay hindi maiwasang nababasa tayo. Nagiging maputik din ang area, lalo na kapag dire-diretso ang ulan. Kaya minsan nakakairita, nakakatamad, nakakainis at hindi komportable makapagtrabaho pag ganun. Sa ibang lugar o sa ibang bansa naman, kung hindi init ang kalaban, taglamig naman ang nararanasan sa open area na construction site. Madalas, lalo na kung nasa kalagitnaan na ng ginagawang structure, ang trabaho ay nasa matataas na pwesto na. Kaya hindi maiiwasang umakyat lalo na sa mga temporary scaffold at temporary platforms para lang makarating sa paghihinangan. Minsan naman, nasa underground ang trabaho lalo na kung ang pundasyon pa lang ang ginagawa or mga pipelines sa ilalim ng lupa. Madalas din, ang pwesto natin ay nasa alanganing lugar. Minsan, limitado ang space or gipit ang pwesto. At dahil halos lahat ng hinangin natin sa construction site ay naka-fixed point na, yung di na pwedeng ikutin or baguhin ang posisyon, kaya naman minsan, mahirap din ang mga hinangin. At panghuli, ayon din sa pag-aaral, mas malaki ang chance or risk ng disgrasya or aksidente sa construction site kumpara sa fabrication site. Then, pagdating naman sa fabrication site, iba naman ang sitwasyon. Pero 2 klase kasi ang fabrication site. Una is yung tinatawag nating temporary fabrication site. Ito ay kadalasang nasa tabi mismo ng construction site at mga temporary shelter lang din ang mga nakatayo or nakalagay. At ang pangalawa naman is yung established na lugar, permanent at isang gusali na designated talaga for fabrication ng isang company. So, ang pag-uusapan natin dito is yung permanent fabrication site talaga. Dahil yung temporary fabrication is part ng construction site. Sa isang fully developed fabrication site or building, safe ka sa init ng araw at tuwing tag-ulan or kahit taglamig, komportable makapagtrabaho dahil maayos ang lugar. Di mo rin kailangang umakyat sa matataas na lugar since karamihan sa mga trabaho ay nakalatag lang sa baba. Maliban na lang kung malaking structure ang ginagawa. Kadalasan naman, pwede baguhin, ikutin at balik-baliktarin ang mga hinangin kung kinakailangan. At walang magipit or mga alanganing pwesto ng hinangin. Kaya masasabi nating maginhawang magtrabaho sa fabrication site. So, ito naman ang sagot ko sa tanong. Para sa akin, mas gusto ko pang magtrabaho sa construction site kesa sa fabrication site. Dahil para sa akin, mas masaya kasi sa construction site magtrabaho. Sa construction site kasi, minsan marami kang nakakasama, nakakasalamuha, at nakikilalang ibang tao na pwede mong maging kaibigan. Lalo na kapag sa ibang project, may mga ibang contractor kayong nakakasama sa paggawa ng project. At dahil nasa open area ang trabaho, at least nababaling ang ibang atensyon natin sa ibang bagay na minsan nagpapaganda ng mood natin habang nagpapahinga. Katulad na lang kapag ang area ay napapalibutan ng magagandang tanawin, mga bundok, kabukiran, or tabi ng dagat. Or tanaw mo yung kabilang building kung nasaan si Crush. At nakakalanghap din naman tayo ng sariwang hangin kahit papaano. Hindi tulad sa fabrication na kung sino ang kasama mo sa umpisa ay sila pa rin ang nakikita at nakakasama mo hanggang matapos ang project na ginagawa nyo. At dahil doon lang kayo sa loob gumagawa, laging yung sulok ng pwesto mo lang ang lagi mong nakikita. Sa construction site, oo, mahirap ang trabaho pero mas maluwag naman siguro kesa sa fabrication site. Kasi sa construction site, laging no permit, no work. Kaya
minsan, kapag wala pa permit, nakadalasan late na dumarating ay hayahay muna ang mga workers. Di tulad sa fabrication na pagpatak ng oras ng trabaho ay agad nagsisimula after toolbox. Sa construction, kahit paano nakakapagpahinga pa ng mas mahabang oras, lalo na kung sinumpong ng katamaran or hangover pa dahil kahit paano nakakapagtago pa sa mga bossing, lalo na kapag nasa mataas na pwesto ka or di kita agad ang kinaroroonan. At minsan, madalang lang bumisita ang mga bossing sa site, kaya may oras pa para makipagmaritesan sa mga kasamahan. Yung ibang mga gahi naman, paikot-ikot lang sa site, pampalipas oras kaysa magtrabaho. Minsan din, yung trabaho na kaya namang tapusin ng ilang oras lang sana, pero inaabot pa ng isang buong araw or kinabukasan pa bago matapos. At minsan naman, pinupuntahan tayo ng mga pisor or mga foreman, hindi dahil i-check ang mga gawa natin, kundi makikisindi lang sa rad natin at maninigarilyo sa tabi natin. Samantalang sa fabrication naman, madalang makapagpahinga lalo na kung sunod-sunod ang mga gagawin at bantay sarado pa ng mga bossing na laging nakamonitor sa trabaho nyo. Hindi rin makapagtago dahil kung wala ka sa pwesto mo ay halatang wala kang ginagawa or halatang nakikimarites ka sa ibang pwesto sa fabrication. Namomonitor din agad ang trabaho mo kung kailan yan dapat tapusin, kaya di pwedeng pabagal-bagal ka sa trabaho. Kaya kung tutusin, para sa akin, mas bugbog ang trabaho sa fabrication kaysa sa construction site. Pero again, depende pa rin yan sa sitwasyon ng trabaho dahil may pagkakataon din naman na parehas maluwag or mahigpit, mahirap or madali lang ang trabaho sa construction site o sa fabrication site. At depende rin yan sa mga taong nagdadala kung sila ay sobrang higpit or hindi. At panghuling masasabi ko, sa construction site man or sa fabrication site man tayo nagtatrabaho, pareha silang madelikado. Yung disgrasya or aksidente, andyan lang yan sa tabi natin. Kaya dapat iba yung pag-iingat pa rin. Lagi nating unahin at isipin ang kaligtasan muna bago mag-umpisa sa trabaho. Lagi din tayo magkaroon ng maganda at maayos na pakikisama sa ating mga kasamahan para laging maganda rin ang daloy ng ating trabaho buong araw. At syempre, lagi din tayong manalangin sa Diyos, humingi ng kanyang tulong at gabay sa buong araw ng ating paggawa. So, bago ko tapusin ang ating video, shout out muna kina Rolando Ventura, Filma Rabina Rico Disierto, Ronald Embriones, Gia Naidin, Rodo Espiritu Merjo, John Kenneth Borja, Rex Autida Bugarin, Jim Lantaya Fuentevilla, Elmer Ignacio, at Robert T. Caytona. Salamat sa patuloy na suporta at panonood ng mga boring videos ko. Ingat po lagi mga kabakal. Thank you for watching. Bye!